Ramdam ni Sam ang pagkagapos ngunit hindi siya makakawala. Biglang lumapit ang kamay ng kakambal sa mukha ng lalaki na nababalutan ng takot. Nagmakaawa siya na pakawalan, kung hindi ay hindi siya papayagan ng pari. Walang sabi-sabi, hinayla ni Michael ang maskara ng lalaki at itinapon ito, tinawag itong basura. Nang idikit ng kakambal ang kanyang palad sa ulo ni Sam, hindi siya makagalaw. Sa pagpapasya na huwag nang mag-aksaya ng oras, inactivate ni Michael ang abilidad na kumuha ng abilidad. Ang perlas na nakuha ay may C-rank at ang abilidad mismo ay tinatawag na Mask of Fear, na nagpapahintulot sa may-ari nito na sumipsip ng takot at sa tulong nito ay nagiging mas malakas. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ang lahat at nagkamalay ang lalaki. Habang nakapatong ang mga kamay sa sahig, tinanong niya na may luha sa mga mata kung ano ang ginawa ni Michael sa kanya at kung saan napunta ang kanyang abilidad. Sa kanyang pakiusap na ibalik ang abilidad dahil kung wala ito ay papatayin siya ng pari, sumagot ang kakambal na sa kasong iyon ay kailangan lang niyang tingnan ng paring ito na paulit-ulit nang binanggit ni Sam. Inilahad niya ang kanyang kamay sa harap niya at inactivate ang kanyang kakayahang kontrolin ang tao. Nang mawalan ng malay ang lalaki, nagawa ng kakambal na makapasok sa kanyang subconscious. Habang sinusuri ang mga alaala ni Sam, nalaman ni Michael na nakilahok siya sa digmaan ng abilidad at nasugatan ng malubha na halos walang pag-asang mabuhay. Biglang huminto ang isang lalaki sa tabi niya at nangakong pagagalingan siya ngunit kapalit nito ay kailangan ni Sam na minampa ng katapatan sa kanya at wala siyang pagpipilian kundi sumang-ayon sa kasunduang ito. Nang ibigay ang kanyang pahintulot, isang malambot na nakakagaling na liwanag ang bumalot sa katawan ni Sam. Lahat ng kanyang sugat ay nawala ng walang bakas sa loob lamang ng ilang sandali. Lumubog ang lalaki sa lupa at tiningnan ang kanyang sarili na may hindi makapaniwalang tingin, pagkatapos ay yumuko siya sa lalaki na nagligtas sa kanya at nanumpa ng malalim na katapatan. Kinabukasan, kontrolado na ni Michael ang lalaki at umalis sa hotel. Nagtagal siya ng kaunting oras upang marating ang mga garahe na halos nasa tabi ng baybayin. Huminto si Michael sa isa sa mga ito at nagsimulang maghanap ng garahe na kailangan niya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakahanap siya ng pamilyar na kombinasyon ng mga numero na nakita na niya sa mga alaala ni Sam. Labis na ikinatuwa ng bida na ang kanyang abilidad ay nagbigay ng bukas na akses sa mga alaala ng mga katawan na kanyang kinukuha. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, muli siyang bumalik sa mga alaala ng lalaki at agad na lumitaw sa harap niya ang isang larawan kung paano sa isang malaking bulwagan, nakaupo sa kanyang karapat-dapat na lugar, napapaligiran ng dalawang babae, nakaupo ang isang pari at bahagyang mas mababa, ang kanyang mga tapat na tagapagpayo ay nakaupo sa kanilang mga lugar. Sinabi ng babaeng may maitim na buhok na alam na niya na isang batang mandirigma ang nakapasok sa lihim na base ng produksyon ni Sam. Lumuhad ang nakamaskarang bida sa harap niya at tiniyak sa babae na walang magiging problema dito at sa unang utos ay agad niyang hahanapin ang nagkasala at aalisin siya. Habang nakaupo sa tabi ni Bloodthirsty Rose, ang commander ng Deep Sea Army, tiningnan siya nito ng may pagkadismaya at tinanong kung paano eksaktong papatayin ni Sam ang A-rank na bayani. Kinuskos ng dakilang land mage ang kanyang balbas ng may pag-iisip at sinabi na kahit pa isa siyang A-rank, walang dahilan para matakot ang mga disciples of the saints sa anumang mga bayani, kahit pa sila ay E-rank o kahit S-rank. Sumingit ang santo sa kanilang talakayan na may masayang ngiti sa kanyang mukha, sinabi sa kanila na dalhin ang nagkasala sa kanya upang bago siya parusahan ay masisiyahan siya sa kanya hanggang sa kanyang puso. Tatlo sa kanyang mga tapat na tagapagpayo ang tumayo mula sa kanilang mga upuan at sinabi na tiyak na isasagawan nila ang utos na ito. Yumuko rin si Sam at sinabi na sa kasong iyon ay magbabakasyon na siya. Nang paalis na ang lalaki, tinawag siya ni Jackson. Yumuko ng malalim si Sam sa harap niya at tinanong kung ano ang kanyang mga utos. Sinabi niya na dumating ang mga kalakal sa daungan sa unang plataporma, na nasa isang pulang lalagyan. Sa paglalagay ng lighter sa kanyang tabako, inutusan niya ang nakamaskarang bida na pumunta doon at alamin kung mayroong anumang impormasyon tungkol sa babaeng ito na naglakas loob na pumasok sa base. Kung mayroon talagang impormasyon doon, dapat niyang agad na iulat ito sa kanya.
Sa paglalakad ng ilang hakbang pasulong, tinapik niya sa likod si Sam at idinagdag na ang bawat nasirang item ay magiging maayos kung hahawakan ng responsable. Bumalik si Michael sa realidad at lumapit sa garahe, nagtataka kung makakapasok siya. Bigla niyang napansin ang isang fingerprint scanner sa pinto at inilabas ang kanyang palad dito, natutuwa na mas madali nitong gagawin ang gawain ng pagpasok. Sa sumunod na sandali, inactivate niya ang abilidad ng plasma manipulation. Bumukas ang pinto at pinapasok siya. Matapos maglakad ng ilang hakbang pasulong, nakita ni Michael ang isang hagdan na bumababa. Napagtanto niya na ang garahe ay cover lang. Ang tunay na kalakal ay nakatago ng mas malalim mula sa kung saan nanggagaling ang napakalakas na amoy ng dugo. Nang bumaba si Michael, napunta siya sa basement floor. Ang unang bagay na nakakuha ng kanyang pansin ay isang lalaki na nakaupo sa mesa. Hindi rin napansin ni Clark ang kanyang hitsura. Agad siyang tumalon mula sa kanyang upuan at sumaludo, binati ang bayani na lumitaw na lumapit ng may kumpiyansang hakbang at tinanong kung mayroong anumang kawili-wiling nangyari ngayon. Sumagot si Clark na kamakailan ay dumating ang isang mahalagang kalakal at sa panahong ito ay nagawa ng mga nilalang na ito na guluhin ang kanyang nerbiyos. Nag-ingat si Michael nang marinig ito, sa pagpapasya na kailangan niyang malaman kung ano ang produkto. Sinabi ng bayani sa lalaki na ipakita sa kanya ang mga kalakal na dinala niya pagkatapos nito ay nagtungo silang dalawa ng mas malalim sa silid. Sa buong paglalakbay, lumingling si Michael sa mga walang laman na selda na may mga steel bar sa sahig na nagbigay sa kanya ng kakilakilabot na mga iniisip. Biglang huminto si Clark sa tabi ng isa sa mga selda at binyantaan ang mga bata na nakaupo doon na kung galitin nila ang Ginoo na nakamaskara sa kanilang pag-iyak ay hindi sila makakaligtas sa simpleng bogbog. Tahimik na nagkatinginan ang mga lalaki at tumango, muling ibinaling ang kanilang nag-iingat na tingin sa lalaki. Napasimangot si Michael nang may pagkadismaya. Ayaw na ayaw niya talaga sa lugar na ito. Habang dinadaanan ng iba pang mga selda na naglalaman ng mga bata, naisip niya na dinukot sila mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Huminto siya nang pumasok sa kanyang isip ang mga salita ni Jackson tungkol sa produkto. Halos hindi na makapidyo ang ating bayani ngunit sa loob ay napuno lang siya ng galit. Sumumpa siya na pababayarin niya ang lahat ng kasali. Malakas na sigaw ang narinig mula sa likod ng mga pader ng isa sa mga selda. Pinahirapan ng gwardya ang isang batang nakakadena sa dingding gamit ang letigo, hawak ang kanyang dumudugong tainga. Galit na galit ang lalaki na naglakas loob ang bata na ito nakagatin ang kanyang tainga. Nang umindayog siya muli, lumapit si Michael sa kanya at inutusan siyang huminto agad. Nang tanungin kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ng lalaki na may galit sa kanyang boses na biglang. Inatake siya ng lalaki at kinagat ang kanyang tainga. Sa mga salitang ito, si Lucas na nakakadena sa dingding ay tumingin ng masama mula sa ilalim ng kanyang mga kilay sa bagong dating na lalaki. Lumakad si Michael ng ilang hakbang patungo sa kanya at tinanong kung ano ang dahilan ng ganoong nakakabaliw na gawa. Kitang-kita na nag-atubili ang gwardya at lumihis ang tingin, desperadong sinusubukang mag-isip ng sasabihin bago magsalita ang mga bata. Sa sandaling iyon, isang lalaking may asul na buhok na isang tagapangaral ng organisasyon na tinaguriang Mantes ang lumapit at sinabing may ngiti sa kanyang mukha na ang lahat dito ay medyo halata. Gusto lang magsaya ni Marcus sa kapatid ng lalaki na ito. Ang mga salitang ito ay lubos na ikinagulat ni Michael. Sumulyap siya sa gilid at nakita ang isang maliit na babae doon, mga 11 taong gulang, nakasuot ng basurang damit. Huminto ang Mantes sa tabi ni Michael at mapanuyang sinabi na pinatakot lamang ni Marcus ang babae ng walang dahilan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Michael at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon dahil dapat ay nag-e-enjoy siya sa kanyang bakasyon kasama ang dalawang blonde na inirekomenda niya sa kanya. Sumagot ang bayani na ang mga babaeng iyon ay syempre mabuti, ngunit ngayon ay pumunta siya dito upang tulungan ang commander ng Deep Sea Army na suriin ang kondisyon ng mga kalakal. Itinuro ang nakakadenang lalaki, sinabi niya sa kanila na pakawalan siya dahil malaki ang halaga ng bayad para sa kanya. Lumapit si Lucian sa kanya at yumuko, hinawakan si Lucas sa mukha, sinabing kahit mawala ang lahat ng ngipin ng batang ito, maaari pa rin siyang ibenta ng mataas ang presyo, ngunit sige na, pababayaan na nila siya.
Bilang tugon dito, ang lalaki na mayroon ng nawawalang ilang ngipin ay sinabi sa sarili niyang wika na papatayin niya silang lahat. Nakasimangot na sinabi ni Michael na kailangan ni Lucas ng kaunting pasensya at sa lalong madaling panahon ay ibibigay niya ang kanyang hiling. Ibinukod ni Lucian ang kanyang kahina-hinalang tingin at tinanong kung talagang naiintindihan niya ang kanilang wika. Sa pagtutok ng enerhiya sa kanyang palad, sumagot si Michael na nangako siyang tutuparin ang kanyang hiling at tiyak na tutuparin niya ito, anuman ang mangyari. Sa sumunod na sandali, binusbus niya ang katawan ni Lucas. Baluktot ang mukha ng lalaki sa pagkalito at ibinulong niya sa kanyang mga labi ang tanong kung bakit siya nagtaksil sa kanila. Nakatayo sa ibabaw niya, sinabi ni Michael na may galit sa kanyang boses na siya at ang batang iyon ay magkatulad. Hindi niya binigyan si Lucas ng pagkakataong ganap na maunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang ulo. Ang mga lalaking nakatayo sa likuran niya ay namamanhid sa takot at walang ideya kung ano ang nangyayari. Gumawa ng ilang mga strand ng anino na may asul na apoy sa dulo. Humarap si Michael sa mga lalaki at sinabing mamamatay silang lahat dito. Tumalon ang lalaking blonde patungo kay Michael. Nang halos marating niya ang kanyang kalaban, ang kanyang buong katawan at mga braso ay nababalot ng makulimlim na mga balahibo ng ating bayani na nababalot ng asul na apoy. Sa sumunod na sandali, nagpadala si Michael ng electric shock sa kanila na umabot sa lalaki, nagdulot ng masakit na sigaw mula sa kanyang lalamunan. Si Clark na nanginginig sa takot ay dahan-daang umatras. Sa sandaling lumingon siya at tumakbo patungo sa labasan, pinakawala ng mga anino ang kanilang nakaraang biktima at sumugod sa bago. Isang malaking mantsa ng dugo ang kumalat sa sahig. Pinanood ni Lucas ang nangyayari ng may pagtataka. Bigla niyang nakita ang mga perlas na nababalot ng kakaibang kislap na lumitaw sa mga palad ng nakamaskarang lalaki na nakatayo sa harap niya. Tinaas ng bata ang kanyang ulo, tiningnan siya ng may pagpapasya at sinabi ang kanyang pangalan, pagkatapos ay tinanong niya si Michael kung sino siya. Humarap si Michael sa kanya at sumagot na siya ang dumating upang iligtas siya. Sa mga salitang ito, ngumisi ng baluktot si Lucas at sinabi na narinig niya kung paano niya kamakailan niloko ang mga bata dito. Nagbuntong hininga si Michael at gumawa ng asul na apoy sa kanyang palad. Pagkatapos ay umatras siya ng isang hakbang at sa pagwagayway ng kanyang palad na parang talam, pinutol niya ang mga kadena na bumibigkis sa lalaki at pinayuhan si Lucas na umupo dito ng ilang minuto pa dahil kailangan pa niyang harapin ang mga tao sa labas. Tumango ang bata at tahimik na tumayo at nagtungo sa kanyang kapatid. Sa pagluhod sa tabi niya, hinailan niya ang kanyang katawan ng mas malapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Nang makita ang larawang ito, malungkot na nalaala ni Michael ang kanyang kapatid na hindi pa rin nagkakamalay. Biglang lumitaw ang mga gwardya sa magkabilang dulo ng pasilyo kung saan siya naruroon. Habang sila ay sumugod patungo sa kanya, muling ipinatawag ng ating bayani ang mga anino at sumigaw na mamamatay silang lahat ay inatake muna. Umindayog ang mga anino sa lahat ng direksyon na parang letigo, pinutol ang kanilang mga target sa kalahati sa isang indayog. Ilang sandali at lahat ng gwardya ay napatay. Sa sandaling iyon, lumabas ang isa pang lalaking mahaba ang buhok mula sa kanto na may hawak na manipis na disk sa kanyang palad at sinabing kahanga-hanga ang tanawin. Pagkatapos, tumingin siya sa kung saan sa likod ni Michael at, matapos batiin ang kanyang kasamahan, sinabi na dahil napapaligiran ang nakamaskarang tao, hindi na siya makakatakas ngayon. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking lumitaw. Sa pagtango sa kanyang kapatid, sinabi niya na maaari siyang umatake muna. Hindi na kailangang tanungin ng 2 beses ang Panginoon ng musika. Itinaas niya ang kanyang kamay na may disk at sumigaw, hayaan magsimula ang musika. Sa sumunod na sandali, isang napakapangit na tunog ang narinig sa buong palapag, dahilan upang hawakan ng lahat ng bata ang kanilang mga ulo at sumigaw mula sa matinding sakit ng ulo. Kinailangan din ni Michael na takpan ang kanyang mga tainga. Napagtanto niya na ang musikang ito ay nakakaapekto sa isip at kung hindi niya agad gagawan ng isang bagay, hindi makakatagal ang mga bata na ito at maaaring mabaliw pa nga. Ang tanging pumasok sa kanyang isip ay magpanggap na talagang naapektuhan siya ng musika. Ibaba ang kanyang mga kamay, sumandig siya at nagsimulang tumawa ng kakaiba, na nagdulot ng masayang ngiti mula sa Panginoon ng musika.